Kung may napansin ang mga manonood, ito ang naging asal ni Senator Marcoleta, which begged the question, why is Senator Marcoleta so protective of the Discayas? This inquiry remains valid and grounded, and I can show you from the many occasions he stood for in support of the Discayas. Let us watch. Technical, go ahead, you play back. If you're ready. Ay, may secret isang question. Ang mangyayari nito, so, mas credible si Bryce kaysa Discaya. Bakit gano'n? Why are so protected? Nagmamadali daw po ako na mabigyan sila ng witness protection program. Yun po yung sinasabi ng batas. Pag hiningi nila with their consent, sapagkat nanganganib ang buhay niya, hindi ka magmamadali. Ilalagay ko po ba sa kamay ko ang kaligtasan ng mag-asawa na yun? Kinakailangan magsoli po sila ng mga nakulimbat nila, which to my mind is not correct. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be... Sir, it can come before or after, sir. It can come before. You cite the law that it come before. Yung Discaya, to my mind, were the first to apply under the Witness Protection Program. Ang problema po doon, kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila'y nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta noon? Problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, ba hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. So paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? So ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi sa sinungaling, tayo ang nagbigay na ng condition kasi did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po kang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. Mr. President, it is also coincidental that multiple news outlets revealed a damning link between Senator Marcoleta and the Discayas. In one news story, a relative of Senator Marcoleta was said to hold a directorship at Stronghold Incorporated and Milestone Guarantee insurance companies that provided bonds for contractors owned by the flood control king and queen, Curly and Sarah Discaya, at the center of a multi-billion peso flood control corruption scandal, raising conflict of interest questions in a high-profile Senate probe. Hindi pa po dito nagtatapos ang pagbibida ni Senator Marcoleta. Noong September 25, 2025, nagpresenta si Senator Marcoleta ng surprise witness sa katauhan ni Mr. Orly Gutesa. As chairman, I did not raise any objection to members like him introducing surprise witnesses during the proceedings at that time, as long as it can help in unearthing the truth behind the flood control mess, including and most importantly, exposing the masterminds, if evidence warrants. Gayunpaman, hindi pa man tapos ang araw, pumalag na sa media ang sinasabing nakapirma sa notary public na si Attorney Pechi Espera. Nakalaunan ay naging kasalanan ko pa din sa paningin ni Senator Marcoleta. Hindi po ang Senado ang nag-iimbestiga at nagbigay ng hatol na forged ang notaryo ni Gutesa. Mismong ang Branch 18 ng Regional Trial Court ng Manila ang nag-imbestiga. Independent yon sa Senado. Sa halip na tanggapin, galit pa sa resulta ng kaso dahil hindi naayon sa gusto niyang kalalabasan ng investigasyon. Asal bida talaga. Ang matindi pa, nanakot pa na magsasampa ng kaso laban sa judge at abogado. Again, style bida. Pa-victim effect pa po masyado na parang bida sa pelikula. Mr. President, ang kwento pa, ako daw ang nagpapahiwatig na tinuturuan o kinocoach niya si Gutesa sa bahaging ito ng pagdinig. Mr. President, sa obserbasyon ng napakaraming nanonood, tila baga tinuturuan niya kung anong pahina. Page 20 nga daw ang basahin. Sa kamalasan niya, nagkataon na putol pala ang kopya ng affidavit ni Gutesa. Kung todo, tinayuan pa niya para ibigay ang kanyang kopya na parang bida sa eksena. Nakalimutan yata ni Senator Marcoleta na naka-live TV coverage ang pagdinig. Kaya walang pakundangan at walang kahihiyan sa inasal niya. Kaya nga kitang-kita, pati si Henry Alcantara tawang-tawa. Nakalimot din sandali na hindi pa siya state witness nung nag-testify si Gutesa. Let us watch the actual video dahil baka sabihin na naman niya nag-splice kami ng video. Let's watch. Nasabing basura. Ito. Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. Naputol na. Ulitin mo yung paragraph 20. Wala na ako na. Hindi ko makita na putol na siya. I strongly deny that I made mention of him coaching Gutesa, Mr. President. Ulitin ko sakaling hindi pa rin talaga magets. Tinanggap pa rin ng komite ang sinumpang salaysay ni Gutesa bilang valid at bahagi ng record dahil sa katotohanan siya ay personal na humarap at nagpatunay under oath ng nilalaman ng kanyang affidavit. Ang masama, Mr. President, tinanggap naman natin sa record ang testimonya ni Mr. Gutesa. Hindi pa rin tumitigil sa kakareklamo si Senator Marcoleta. Mr. President, ang tunay na issue hindi ang forged na affidavit kundi ang biglaang pagtatago at pagkawala ni Gutesa. For the information of this body, Mr. Gutesa, who was presented as a witness by Senator Marcoleta, has been unavailable since his initial appearance. Moreover, the committee made the option for Senate protection available to him, but he declined, as evidenced by his signed waiver. And we are dutiful
in locating him, Mr. President. Pinuntahan namin ang lahat ng addresses para mayabot ang imbitasyon ng komite and even rigorously visited our CCTV camera footage. Again, displaying his obsessiveness for the nth time, Senator Marcoleta even lambasted me by implying that I was surveilling his office. Galit na galit. Samantalang, nais lamang nating matukoy kung sakaling may kasama si Mr. Gutesa nang dumating sa Senado upang sa gayon ay magkaroon tayo ng lead kung paano siya muling maimbita sa susunod na pagdinig. Hindi ko na nga pinalaki ang aking mga obserbasyon sa paksang ito, Mr. President. Sa halip, sinubukan pa rin naming hingin ang kanyang tulong sa paghahanap kay Sergeant Gutesa. Again, Senator Marcoleta in his TV show ranted against me. Let's watch. Tatanungin ko siya, bakit mo kinur sa akin ito? Iniinsulto mo ba ako? Parang insulto naman sa akin yun. Ba't mo ikukor sa akin? Sino ka ba? I dare ask, Mr. President, if a committee member brings a witness bearing such damaging allegations, does the burden of transparency not follow? Is it not just proper to cooperate with the committee regarding his whereabouts? Why then does Senator Marcoleta find my position so offensive? On many occasions, Senator Marcoleta made statements that undermined the authority and collective integrity of the committee.